Kapanganakan. Magsisimula kung saan ako'y pinanganak. Ako nga pala si Carlos Eco na nagmula sa Gindapunan ay pinanganak sa siyudad ng Tacloban sa tinatawag natin ngayon na ABRMC. Magandang gabi na ipinanganak ako sapagkat mabituin at maliwanag ang sinag ng buwan. Pinanganak po pala ako noong February 24, 2007 ng 12:13 ng hating gabi. Malapit na sanang maging magkapareho ang kaarawan namin ng aking ama, subalit ang aking ina ay hindi agad ako'y pinanganak sapagkat hindi daw niya gusto na magkasabay kami ng kaarawan ng aking ama. Ang aking ama naman ay si Ginoong Faustino Cuseco na masigasig at medyo maskulado. Siya ay pogi na 5'6" ang taas, siya ay may nunal sa kanyang pisngi. Ang aking mama naman ay si Ginang Mary Jane V. Cuseco, maganda at maasahan sa lahat ng bagay lalo na sa pag-aalaga sa aming magkakapatid. Siya ay may nunal din sa pisngi kagaya ng aking ama. Ang kanyang tangkad naman ay 5 lamang. Pero binawi naman ang kanyang height sa kanyang kaputian. Ang aking kapatid naman ay si Marian Feby Joseco. Maganda ang aking kapatid, subalit siya ay kinulang sa tangkad. Ang aking kapatid ay magaling sa math, ako naman ay hindi. Pero binawi ko naman ito sa ibang subject. Ang aking kapatid ay isang guro sa siyudad ng Tacloban sa CIE, ang British school na sikat sa Tacloban. Madami akong memories sa isang naming bahay sa Gindapunan. Doon ako lumaki hanggang ako'y naging senior high school. Doon ay nagkaroon ako ng madaming kaibigan na natotoo. Doon ko nakilala si GB, ang aking tunay na kaibigan. Ang katangian naman ni GB ay isa siyang magandang lalaki na magaling sa online games at sobrang kulit at ang aking one time nga tinuruan ko siyang manghuli ng bibi or pato sa amin. Nakita niya ako na nanguhuli at agad-agad ko naman siyang tinawag at tinuruan, at nang maituro ko na ito sa kanya, agad-agad niyang dinakip ang pato at dinala sa akin. Nagkasugat-sugat siya noon sapagkat lumaban ang pato sa kanya. Siya naman ay hindi marunong lumaban sapagkat mabait siya. Pinabayaan niyang mapagod ang pato at nang mapagod na ang pato, ito ay kanyang kinagat sa pagpak, pero ang kanyang pagkagat ay hindi nararamdaman. Sobrang soft ng pagkakagat niya noon. At nung bata pa ako, palagi kaming nandoon sa dagat ng mga kaibigan ko. Naglalaro ng sandcastle sa Noong pre-elim ako ay may crush na teacher. At yon si Ma'am Hazel Pelaez. Nung bata pa ako, crush na crush ko po iyon. Si Ma'am, maganda kasi siya at magaling pa magturo. Naalala ko pa, ako ang kanyang fave na student. Ang kanyang cellphone ay puno ng picture namin, at sa pre-elim din ako nagkaroon ng mga kaibigan na puro iyak lang ang alam, at dun na nga tayo sa grade 1. Ang aking katabi ay natae sa kanyang salwal at hindi siya makagalaw sa sobrang dami ng kanyang tae. Umpisa sabi namin na tara, balik na tayo sa aming upuan, at sabi niya na hindi ako makagalaw may nangangamoy, at sabi ko naman na anong nangangamoy, at sabi niya natae ako, tas sabi ko naman na we, tas nung gumalaw nga siya may nahulog na tae, tas yung na nagkalat na yung amoy sa lahat ng sulok ng room at nagtawanan na silang lahat sa kaibigan ko na iyon. Hinding-hindi ko malilimutan ang taong iyon. Nang nag-grade 2 ako,
Ang hindi ko naman makakalimutan ay ang naging first honor ako sa aming section. Hindi ko inaakala noon na kaya ko palang maging honor student. Pinaghirapan ko iyon. Nag-aral ako ng mabuti para magkaroon ng magandang marka pero hindi ko akalain na aabot ako sa puntong magiging honor pala ako. Proud na proud sila mama nun. Nalaman nila na honor ako at sabi pa ng teacher ko na, "Ate, first honor po anak nyo." At walang sinabi si mama kundi niyakap lang ako at sabing, "Anak, proud na proud kami ng papa mo sa'yo. Sana ipagpatuloy mo pa iyan at hindi ang Junior high school." In my high school sa CNVS ako nag-aral. Maganda ang lugar na iyon. Marami ang mga guro na matatalino, magaling magturo sa lahat ng mga subject. At maraming mga events namin dito. Nung grade 7 ako, wala akong masyadong iniisip na mga schoolworks at mga goal ko lang ay makapasok at wala pa akong pake sa lahat ng bagay. Naalala ko pa noon, nagkaroon ako ng 78 na grade. First time ko yon sa tanang buhay ko. Kasi sa elementary ko, ako ay honor student pero nung nag-grade 7 wala na akong pake sa mga grades na yan at nung nag-grade 8 ako, na-realize ko na kailangan ko nang magbago para sa aking ikabubuti sapagkat nung nag-grade 7 ako hindi na ako na-honor. Na-disappoint yung pamilya ko sa akin sapagkat napariwarab na daw ako at nung nasabihan ako nun, agad-agad akong binago ang aking sarili. Naging porsigido na ako sa pag-aaral ko at nang lumabas na ang result, hindi pa din ako nadala sa honor list sapagkat mababa daw ang first grading ko at nagkulang sa general average. Nakakalungkot para sa akin sapagkat hindi ko akalain na magiging ganon. Hindi pala sapat ang aking ginawa at nung sa kasalukuyan, marami akong naranasan at pagbabagong naganap sa aking sarili. Sa bawat araw, patuloy akong natututo at lumalaki bilang isang individual. Isa sa mga pangunahing pagbabago na nangyayari sa akin ay ang pag-unlad ng aking pagkatao. Binibigyan ko ng pansin ang aking mga kahinaan at itinataguyod ang aking mga kalakasan. Patuloy akong nagpapakumbaba at nagtutulungan sa iba upang maabot ang aking mga pangarap. Napagtanto ko na rin ang buhay ay isang patuloy na paglalakbay na nagkatuto at pagbabago. Hindi ako natatakot sumubok ng mga bagong bagay at harapin ang mga hamon. Ito ay dahil sa bawat pagkakataon na hirap ko, natututo ako na mag-aral at nagiging mas matatag at matagumpay sa ngayon. Nalalayon ako na magkaroon. Ang motto ko naman ay huwag susuko sa anumang problema, hintayin ang problema ang sumuko sa iyo.